Habang nga naglilinis ako ng kwarto, napansin ko tong pader ng kwarto namin ng alaga ko. Nagbabakbak na nga yung pintura niya at may crack na rin yung pader. Nasira na nga kasi nga kapag ka nagtutubig yung aircon sa sobrang init, dyan nga dumadalo yung tubig at nasisira yung pintura. Balak ko nga lang siyang linisan, kaya lang habang naglilinis ako niyan, iba naman yung tumatakbo sa isip ko. Sabi ko nga gusto kong ituloy yung aking pinipinturahan. Kaya naman ayan, itinuloy ko na lang yung aking pinipainting dito sa kwarto ng alaga ko. So kung ano na nga lang ang aking naisip at gusto ng emosyon ko o ng puso ko at kung ano yung sinisabi ng isip ko, yun na nga lang yung idrinowing ko. At syempre bago ko yan nilagyan ng kulay, drinowingan ko muna yan gamit ang lapis. Lapis na si Baba pa ang naghanap kasi nga gusto niya ring makatipid siya. Hindi pa kasi maipapaayos kaya sabi ko dodrawingan ko na lang yung pader at lalagyan ko na lang ng design. Inabot na nga ako ng hanggang alas 4:30 at nang tumawag na nga si Madam na ilabas ko nga daw yung alaga ko, hininto ko muna yan. At nang pumasok nga si Madam, ayan, nauna pa siyang mag-post sa akin sa social media. Syempre, hindi siya papahuli, binidyohan niya agad. Yan nga lang ang natapos ko pa lang nung hapon. At yan lang ang nakuhanan niya ng video at ipinost niya sa Snapchat. Hindi ko rin akalain na makakapag-drawing ako ng ibon dito. At kinagabihan nga, pagkadating namin galing sa labas, itinuloy ko nga ulit ang aking ginagawa. Katatapos ko nga lang palang maglaba dyan at diniretso ko na sa pag-painting pagkatapos kong maglaba. Salamat nga pala sa isang kasi si Lodi na sa comment section nakita ko yung kanyang suggestion na sabi niya ay sana i-drawing nga daw si Winnie the Pooh. So sabi ko itatry kong i-drawing si Winnie the Pooh kasi sa totoo lang mga si Lodi, first time kong mag-drawing dito sa pader. Ito ang pinakauna kong mga painting na sa pader kasi nung bata naman ako nag-aaral pa ako sa cardboard lang naman ako nagdo-drawing o sa papel. Hindi ko naman akalain na makakapag-drawing ako ng mga ganito. At napansin nga pala ng madam ko yan na wala nga daw akong kalat. Sabi niya, wala daw akong kalat sa aking pagpipainting. Meron man sa kamay ko lang kunting-kunti lang naman ng mga kulay. Wala rin akong tisyong hawak o kahit na anong dyaryo o papel na pangsalag doon sa mga malalaglag na kulay. So sabi ko naman kay madam, iniingatan kong malaglag yung mga kulay doon sa aking kubrikama at saka sa sahig. So ayan, medyo malalim yung pagkakakulay doon sa banda sa may tenga ni Winnie the Pooh kasi dyan kasi yung may uka sa pader, yung uka ng pintura na nawala, natuklap. Yung alaga ko nga gustong gusto ng hawakan kaya lang basa pa kasi kaya inilak ko yung pintuan. Pag hinawakan niya kasi siguradong isa-swipe niya yung kanyang kamay hanggang sa magkalat yung yung kulay. Sunod naman na drawing ko ay yung paro-paro para naman may kasama si Winnie the Pooh na friend. Haggard na talaga ako dyan. Nung nag-umpisa ako nung umaga ay ganyan ang ayos ng buhok ko. Lumabas kami ng alaga ko, nagsuot ng hijab, ganyan na pa rin ang ayos ng buhok ko. Dumating kami at hanggang ngayon ganyan pa rin ang ayos ng buhok ko. Ayan, pagod na ako niyan. At ayan na nga ang aking natapos for today's painting. May Winnie the Pooh, meron na rin ibon, syempre meron ding kulungan, meron ding paru-paro. At siguro next time mag-iisip naman ako kung ano yung mga ibang ilalagay ko pa dyan, mga hayop na pwedeng i-paint.